Matayog, maganda, maayos, kompletong kagamitan. Ilan lamang iyan sa mga katangian ng mga bahay na kawili-wiling tirahan. Kabahayang hindi mo maalintana ang init. Karamihan sa tirahan ng mga Pilipino ay masukal, siksikan, maingay at may iisang silid lamang. Ang kapaligiran ay hindi ligtas para sa mga bata. Ang mga pangunahing pangangailangan ay pahirapan pa kung makuha. Pangarap. Ganyan ilarawan ng marami ang pagtira sa bahay kung saan hindi mo na kailangan lumayo upang manguha ng tubig kung nais maligo at maglaba. Tahanang hindi mo na kailangang idilat ng husto ang mga mata at ilapit sa mukha ang binabasa para lang makita. Tahanang hindi mo dinidibdib ang matinding init ng panahon, maging ang buhos ng ulan. Tahanang hindi na kailangang siksikan pa ang bubong ng kung ano-ano para lamang hindi makapasok ang tubig ulan. Dumayo kami sa pinakamalaking barangay sa bayan ng Baaw. Nagkapalad kaming makapanayam ang kanilang kapitan at ilang manggagawa ng barangay. Good morning. Ako po pala si Bobby Obra, ng barangay ng barangay Buwanga, bayan ng So, bilang pinakamataas na official po sa bahay, aware po ba kayo sa estado ng mga bahay dito? bilang punong barangay ng barangay nito, aware ako sa estado ng mga kabahayan ng ating mga constituent dahil most of the time, nagkakaroon tayo ng pagkataon na sila ay bisitahin. Ngayon, patungkol naman sa awareness sa kanilang mga estado, maayos naman po. Halos sa 65% ng mga household dito sa aming barangay ay masasabi na nasa magandang barangay. Barangay Advisor. Kung ako man mag-dispense in bulong, mag-record, minsan nagtataga-check up man sa tama. Ako si Julieta Brabante, PHW man ako, kaput puso na tabuko. Ako lang sinawad sa lahat ng buhay ng So, bilang mga nagtatrabaho po sa barangay, on a scale of 1 to 10, gaano po kalawak ang naiisihan ninyo tungkol po sa estado ng mga baloy-baloy po sa lugar? Siguro, 4% po yan sa 68 to 80. Nagsasensus po kami sa amin. Or like nagsasurvey para maisihan po kung ano talaga ang estado ng mga baloy. Every bit it's double yung nagsasurvey sila. Tapos sila kanya house profiler. Pero ang mga data, nakakuha po ka na mong sa president. Sa pagpapatuloy ng aming paglalakbay, ay naulinigan namin ang matamis na hagik-hikan ng mga batang nagtatampisaw. Hindi sa ilog, kundi sa isang linya. Dito ay may nakausap kaming isang residente. May sarili po ba kayong bahay? Wala. Well proportioned po ba ang bilang ng populasyon at bilang ng mga tahanan? Oo. Wala. Nakikitira lang. Yung baloy mo, kiniliya sa mga. Kita pa kami sa ako kami sa dirin kada sadto, bakit sadto, kami sa dirin. Pero sa diring baloy, Ang sagot na ito ng residente ay tugma rin sa datos na meron ng kanilang kapitan at ang ibang opisyales ng kanilang barangay. based dun sa profiling ng aming barangay, ng aming BSW, may mga pamilya na minsan nakikitira lang sa mamulang nila. Siguro mga sa 15%,
ang mga walang bahay, ay pamilya na nakikitira lang sa kanilang lugar. Oo, talagang ganun talaga. Kasi pag ang tao, ang pamilya, walang tirahan, hindi yan kinoconsider na. So, mas siguro yung wala sa ubo, kasi consider na household. O house. So, kasi wala silang bahay. Pag kasi, pag di kasama sa binibilang natin sa Pero kadaklan man kaya, halimbawa ngayon household. Pero naka-stanso yan, 3 families na yan. Ang mga nangyayari na. Pero pag initan kami, per Per families. families. Yeah. Content sila. So parang po sa usad na baloy, dakol mo na. Majority po ka mga baligi sa dalawang arakan or bukong. Bukong. minimal na. Mga ilang person. Araw ka na mo. Sansa na. May sorting. So yan, kuwan ko. Tulong kami. Pero a-household po sa ano. Pero dalawang families na kasta. Ilang rooms po sa isang bahay? Pero pamilya. Parang nag-uusad na room ng mga po. Oo. And then, so mga kabahayan po ba dito is disaster resilient? Kumbaga, hindi po basta-basta masisira kapag binabagyo. Yes po. Kasi ang mostly baka siguro 80% ng barangay concrete na. Most of the houses dito sa ating barangay ay concrete na. Ang ilang-ilang na lang yung mga light material. Ngunit, kung ang residenteng ito daw ang tatanungin, Konkreto. Sabing boss sabing bukong pa rin. Konkreto baga. Sabing haliblang po yan. Habang Semi-concrete, dai! sabi na ng semi-concrete na hotline. Timutang mo semi-concrete. Pero di naman siya masisira pag binigyan. Hindi. Pag signal for na bagyo. Ay, di, mas lalong diri. So sabing makararasan ng kabaloy, sabing kuha, so super tight niya. So bukod sa struktura, inalam na rin namin ang kalagayan ng patubig, kuryente, at palikuran ng mga tao sa barangay na ito. Sa barangay Tuwa, karamihan dito may access na malimak na tubig sa Tuwa. May mangilan-ilan din na may liquid tutulog may Malinis mo ba yung tubig galing sa hindi natin masasabi na lahat sila 100% mabilis kasi once na ang isang liquid naka-install may babahay, siyempre pag may babahay, meron silang mga kamutan sa pitang dapat malayo sa napakalayo siya. Hindi ko masasabi na 100%, pero yung halos 85 to 90% yung pinagpupunan ng tubig ay galing sa buwan. How about po sa supply ng kuryente? Yung mga bahay po ba dito, lahat na electric? Most of the household dito sa aming barangay, Hindi po, tubig sa lupo, hindi po talaga siya super safe. Ay, sa nuwan, pinagkukuha man sa pinagtitest. Every 6 months naman. Every 6 months. Sinetest galing na age. Kung ilan na ripong yan safe. Kapag kung halimbawa yan unsafe na, pinapasarado ko. Para din na makaka-create ilang. Kung ang pag-uusapan naman ay ang estado ng pagkakaroon ng electric supply ng mga tahanan sa barangay na ito, may mga ilang-ilan na lang na walang kuryente doon yan sa Arlan. Pero dito sa Lola, halos lahat na napakailan ilaw galing sa Ano po ba parang visible na pinagkaiba ang mga taong ag-supply ng kuryente versus ang mga plako? Ang totoo talaga, sabi ko nga halimbawa, example, Mas convenient pa kasi kapag sa lahat.
Tapos mas gulpi mo nagtrabaho sa dalawa yung pagkakulog. Simple, yung pagkakulog. Simple, yung bawa, gamit sa ako. Pag nag-rente, naggatong ka, ikibon mo, ay do. Pag mo rente, anytime, Saka ako sa pa-about sa health. Pag dahil ka supply and power supply, attendance matutulog tulog. Makakuha ang population. Example. Kada ibang mapagkaabalaan sa mga Subalit, kung ang pag-uusapan raw ay ang estado ng pagkakaroon ng maayos na palikuran, wala. Lalo na kung mga sa kuha na. Mga sa kuha na. Kung yung remote area na. Ano man yun? Ano po alternative nila sa CR kung sila property? Magbubon. Magbubon sila na. Kaya gumamit na. Yan. Para safe man sa pollution. Pwede nga nila. Pwede nga niya bagayan what sa loob ka, balik bubunan. Tapos inaasit na naman yan sa loob. Tapos pa rin, safe na yan. Pati po sa mga iding safe mo. Oo, safe man yata. Ang puma yan septic tank eh. I-assist mo. I-assist mo. Safe yan. Nakuluda naman Minsan baka kaya sa libo. nagawa. At puso ko na. Bawas ka. Nakalutan siya na. Katawan. Ang problema kung kaya Kaya mo ayam. Ayam, Mas ubos. lima niya nangyayari. Pagod. Amo, kapag ang di magkapaskiman ka, masukuman ka, mabayad niya ako mapagpa. ngunit hindi lamang ang mismong tahanan ang kailangang pagtuunan ng pansin dahil maging ang kapaligiran ay nakaka-impluwensya rin sa pamumuhay ng mga tao. na health education. Halimbawa, nag-immunization. Every time na may immunization, nagpapadiscuss ko. Kinukuha ko kanta ko kung mga kinukuha ang bakuna kanta kung mga benepisyo pati sa mga kanipin. At the same time, pag nag-breathing natin, ikinukuha ko yung pinagpapadiscuss ko. Kapag health care mo na kanipin. Bawasan ang bawis bisyo, bawis mabuhay na isasat, Tandaan na sa tahanan nagsisimula ang lahat. Bago bumuo ng pamilya, siguraduhin kaya mo nang ibigay ang lahat ng pangunahing pangangailangan kung saan hindi maisasakripisyo ang makulay dapat na kabataan ng inyong mga magiging anak. Kung bawat isa ay may maayos na inuuwian, mababawasan ang kriminalidad, bahagdan ng mga hindi nag-aaral, ng mga walang trabaho o sapat na kita, mga magkakasakit gaya ng dengue, kolera at malaria, at higit sa lahat, hindi tayo gaano mareklamo sa buhay.